Pinatay nila ang mga pangarap niya. Kinuha nila ang lahat sa kanya. Sinaktan ng lalaking mahal niya at hindi naawa sa pagdurusa ng kanyang anak. Isang araw, si Ariana Valderrama ang ipinagmamalaking anak ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngunit nang piliin niyang mahalin ang isang lalaking mahirap, wala siyang pag-aalinlangang itinakwil ng sariling ama. Tinanggalan siya ng apelido, mana at karapatang matawag na anak. At hinayaan siyang harapin ng mag-isa ang isang mundong hindi niya kailanman naranasan. Nawala ang kanyang anak dahil sa kawalan ng tulong at sa mga kasalanang ginawa ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Simula noon, nangako siyang maghihiganti. Pagbabayaran ng mga Valderrama ang ginawa ng mga ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Hanggang saan ang kaya niyang gawin. Mabigyan lamang ng hustisya ang mga taong mahal niya. Ito ang kwento ni Ariana. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ready ka na, Ariana? Mamaya uuwi na tayo. Ipapakilala kita sa asawa at stepdaughter ko. Sambit ni Helena, ang ina ng kanyang nobyong si Noah. Marahan naman siyang tumango. Lumabas na muna si Ariana. Balak niya kasing puntahan sa silid nito si Noah. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon pa rin si Noah at nakaharap sa malaking bintana. Pero sa kama na ito nakaupo at parang malalim lang ang iniisip. Tahimik, tulala at walang anumang ekspresyon sa mukha. Unti-unti siyang lumapit. Hinila niya ang isang upuan at naupo sa tabi nito. Noah, nandito na ako ulit. Pinagmasdan ni Ariana ang kalahati nitong mukha na natatakpan ng makapal na peklat. Napapikit siya. Naalala niya ang dating Noah na palaging nakangiti, mahilig mangasar at palaging may bagong biro para mapatawa siya. Marahan niyang inabot ang kamay nito. Ay, Noah, ako to si Ariana. Nandito na ulit ako. Hindi muna ako aalis. Tahimik pa rin si Noah. Hindi ito lumingon. Hindi rin ito binawi ang kamay. Napangiti ng mapait si Ariana. Naalala mo ba, mahilig kang mangasar noon? Sinasabi mong ang hina-hina kong tumawa. Tapos lagi mo akong pinapatawa. Tinuruan mo akong magluto pero hindi ako natuto. Palagi mo na lang akong tinatawanan. Mahina siyang natawa. Ngunit agading napalitan yon ng luha. Hindi niya alam kung naririnig siya ni Noah. Kung may naaalala ba ito sa mga sinasabi niya. Unti-unti niyang hinaplos ang likod ng kamay ni Noah. Alam mo, dati galit na galit ako sa'yo. Iniisip kong iniwan mo ako. Iniisip kong nagsisinungaling ka. Hindi pala. May nangyari pala sa'yo. Napayuko si Ariana. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi kita pinaniwalaan. Hindi kita hinanap ng mas matagal. Pasensya ka na. Kung hindi mo ko nakilala, baka hindi nangyari sa'yo to. Tumulo ang kanyang mga luha sa kamay nito. Pero mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Ngayong nakita na ulit kita, parang may pag-asa ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal ang hihintayin ko, pero hihintayin kitang bumalik. Hindi niya muna binanggit si Athena. Sa bawat pagkakataong naiisip niya ang anak nila, parang may kutsilyong muling tumutusok sa puso niya. Hindi pa handa si Noah. Hindi pa rin siya handa. Kung may pagkakataong maibalik ang alaala nito, ayaw niyang ang unang bumungad dito ay ang pagkawala ng sarili nilang anak. Maya-maya'y tumayo na si Ariana. Marahan niyang hinalikan ang noo ni Noah. Aalis muna ako. Kasama ko ang mama mo. Babalik ako bukas. Pangako. Pumasok na si Helena na nasa pintuan. Lumapit din ito kay Noah at yumakap sa sarili nitong anak. Babalik kami. Dito ka muna. Nang makalabas, sumakay na sila sa sasakyan. Habang nasa biyahe, tahimik silang nakatanaw sa bintana. Dediretso muna tayo sa bahay para makapagpahinga ka. Nagpahanda na rin ako ng kwarto mo, sambit ni Helena. Marahang tumango si Ariana. Salamat po, tita. Pero may tanong po sana ako. Huwag niyo po sanang mamasamain. Pero kailangan ko ba talagang iwan si Noah sa facility? Hindi po ba pwedeng isama na lang siya? Bumaba ang lungkot sa mga mata ni Helena. Ang totoo niyan, nasa bahay last week si Noah.
Dinadala na lang namin siya sa doktor. Ayun nga lang, nagkakaroon siya ng ilang episodes. Umabot pa sa punto, nasaktan niya si Edward. Kasi akala niya sasaktan namin siya. Talagang nagwala siya at nahihirapan siyang i-overcome kapag bago ang paligid. Kaya nagsuggest ang doktor na pansamantalang i-rehab muna si Noah para mas matutukan. Nangilid ang mga luha ni Ariana. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya lubos maisip kung anong pahirap ang ginawa ng kanyang ama kay Noah. Siguro sobrang hirap. Siguro halos ikamatay na ng taong mahal niya. Kaya hirap na hirap itong malagpasan ng trauma. Hinawakan ni Helena ang kanyang kamay. Alam kong nag-aalala ka, pero naniniwala akong magiging okay din si Noah. Babalik din siya sa atin. Tumango na lamang si Ariana. Yun din ang gusto niyang mangyari. Nang makarating sa mansyon ng mga Cortez, bahagya siyang namangha sa laki. Sanay na siya sa marangyang buhay noon dahil sa pagiging Valderrama. Pero iba talaga ang yaman ng mga Cortez. Ito ang magiging kwarto mo. Ito ang kwarto ni Noah rito. Ayos lang naman siguro, hindi ba? Tanong ni Helena. Tumango siya kaagad. Opo, gusto ko po dito, sa lugar kung saan nagstay si Noah. Malumanay itong napangiti. Doon ang walk-in closet. Hindi ko alam ang mga gusto mong damit pero may mga nakahanda na para sa'yo. Magpapahatid ako ng pagkain dito para makakain ka. Tumingin si Helena sa dalawang kasambahay. Sila sina Monet at Biba. Kung may kailangan ka, sila ang pwede mong tawagan. Tumango si Ariana. Salamat po, tita. Tumagal ang tingin ni Helena sa kanya. Maya-maya'y niyakap siya nito ng marahan. Magpahinga ka. Alam kong mabigat. Marami ka rin pinagdaanan. Kapag nakapagpahinga ka na, saka natin pag-uusapan ng lahat. Gumanti siya ng yakap dito. Salamat po, tita. Katulad ng sabi sa kanya, kinuha niyang pagkakataong yon para magpahinga. Ilang araw lang siyang nasa silid nila ni Noah. Nagkasakit din kasi siya dahil sa sunod-sunod na stress. Nang bumuti ang pakiramdam, saka pa lang siya lumabas. Come here, iha. Kumain tayo. Nakangiting sambit ni Helena. Tumango naman siya at umupo. Mamaya, pupunta tayo sa company para makilala mo na si Edward. Ang anak niya wala rito dahil nasa business trip kasama ang fiancé niya. Okay po. Maya-may nagsimula na siyang kumain. Kahit paano, bumalik na ang gana ni Ariana. Nang matapos ang pagkain, nag-asikaso naman siya para sa pag-alis. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, bahagya siyang natigilan. Para kasing nakita niya ang dating sarili. Noong may guhit pa siya ng pagiging isang Valderrama. Gusto ko na rin kayong tanggalin sa buhay ko, mariing sabi ni Ariana. Kumuha ng hikaw at seryoso yung ikinabit. Kinamumuhian kong maging isang Valderrama. Nang matapos, bumaba na si Ariana. Napatingin sa kanya si Helena at napatitig. Nakasuot lang naman siya ng puting polo, slacks at heels. Sa kamay, may hawak siyang maliit na pouch. Ang ganda mo, iha, sambit ni Helena. Tumigil siya sa harap nito. Thank you, tita. Ayoko pong pumunta sa building ng mga Cortez na parang kawawa. Tumango si Helena at hinawi ang kanyang buhok. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong matapang kang babae. Sa biyahe, tahimik lang siya habang tinitingnan sa cellphone ang picture ni Noah. Pati na rin ang picture ni Athena. Bahagya siyang napangiti. Pareho siyang nangungulila sa mga ito, lalo na kay Athena. Sayang lamang at wala na ang kanilang anak ni Noah. Huminto ang sasakyan sa harap ng napakataas na gusali. Cortez Global Holdings po ito, hindi ba? Tumango si Helena. Oo, dito madalas ang asawa ko. Pero marami pa siyang company. Nalulula nga ako sa yaman niya. Magaling siya sa negosyo. Medyo alam kang background mo, kaya palagay ko, matuturuan ka niya talaga. Napalunok siya. Sa mga gatherings, hindi po namin madalas makita ang mga Cortez. Pero kilala po sila sa business world. Lalo na ang mga Valderrama. Alpha sa mundo ng business ang mga Cortez. Pinag-uusapan kahit wala sa mga gatherings. Alam niya ang reputasyon ni Edward Cortez. Maganda kapag naging kakampi. Mahirap kapag naging kaaway. Walang pakundangan kasi nitong ibabagsak ang kumpanya kung gugustuhin ito.
Napatingin siya kay Helena. Kung iisipin, parang ang hirap nga isipin na nakapangasawa si Edward Cortez ng simpleng babae. Pero hindi rin naman siya nakapaniwala noong malaman niyang anak ni Helena si Noah. Pagpasok nila sa lobby, halos lahat ng empleyado ay magalang na yumuko kay Helena. "Good morning, madam." Kahit na asawa ni Edward Cortez, napangiti siya nang makitang parang naiilang pa rin si Helena. "Good morning po." Tahimik lamang na sumunod si Ariana. Hindi niya maiwasang maalala ang dati niyang buhay. Ngunit hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nanghihinayang. Ang mahalaga ngayon ay ang layunin niyang makapaghiganti sa mga Valderrama. Pagpasok nila sa executive floor, may isang lalaki nang naghihintay. Matangkad, medyo matanda na, ngunit matikas pa rin ang tindig. Napakakalma ng mukha nito, ngunit ramdam ang otoridad. Lumapit ito kay Helena at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay tumingin kay Ariana. "Eto na ba siya?" Tumango si Helena at humawak sa dibdib ng asawa. "Oo, siya ang girlfriend ni Noah." Lumapit ito sa kanya at inilahad nito ang kamay. "Edward Cortez." Magalang niyang tinanggap ang pakikipagkamay. "Ariana, sir." Ngumiti si Edward. "Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Nasabi na rin sa akin ni Helena ang gusto ninyong mangyari. Wala namang kaso sa akin. Basta para kay Helena at sa anak niya, tutulong ako. Narinig kong marunong ka sa negosyo." Napangiti siya ng mapait. "Opo, simula bata pa. Tinuruan po ako ni Emilio Valderrama. Inaasahan niya po kasi na ako ang magiging tagapagmana niya." Tumango-tango si Edward. "Na-train ka ng sarili mong ama. Ganyan din ang ginawa ko sa anak ko. But I make sure na kapag nasa bahay kami, I'm still her father." Bahagya siyang nalungkot. Hindi kasi ganon ang ama niya. Okay naman sa kanya kung talagang may gusto itong linya para sa kanya. Ang hindi niya lang matanggap, parang lahat na lang doon umiikot. Parang nakalimutan ng anak din si Ariana. Naupo silang tatlo sa opisina. Naglapag ng pagkain ng secretary. Kumain ito at pinatikim pa sa kanya ang cake. Sinabi pa ni Helena na masarap daw ang cake ng cafeteria sa ibaba. "Masarap, hindi ba?" Nakangiting sambit ni Helena. Mahina siyang tumawa kasi sinubuan pa talaga siya ng ina ni Noah. "Opo, tita. Kumain ka lang. Medyo ang payat mo na. Kaya ang dali mong nahimatay. Sobrang stress mo na talaga." Bahagya siyang napasulyap kay Edward. Bahagya itong napangiti habang nakatingin sa asawang magiliw na pinapakain siya ng cake. Doon pa lang, alam na agad ni Edward na mahal nito si Helena. Maya-maya ay naging seryoso ang usapan. "Helena told me everything," sambit ni Edward at tumingin na sa kanya. "Gusto mo ba talagang labanan ang sarili mong pamilya? Kasi kapag nagsimula na tayo, wala nang atrasan pa, Ariana." Mataman siyang tumango. "Opo, buo na ang loob ko. Hindi po ako magdadalawang isip pa. Hindi po sila nagdalawang isip na itaboy ako ng kailangan ko sila. Kaya wala na po akong pakialam kahit pamilya ko sila." Tumango si Edward. "Paano natin pababagsakin ng mga Valderrama?" Huminga ng malalim si Ariana. Si Emilio Valderrama, hindi po siya natatakot mawalan ng tao. Kahit tapakan niya pa, wala po siyang pakialam. Noon, tanda ko na may nagwelga sa harap ng building. Wala siyang awa. Sinabi niya sa akin noon na sa negosyo, hindi kailangan ng kabaitan at awa. Pero ayaw kong maniwala kasi nasa mga tao ang lakas ng isang negosyo. Tumango si Edward. "Yan din ang pinaniniwalaan ko." Muling nagsalita si Ariana. Hindi rin siya natatakot mawalan ng pamilya. Pero may isang bagay siyang hindi kayang mawala. Para po sa kanya, buhay po ang negosyo. Yun ang ipinagmamalaki niya. Yun ang dahilan kung bakit handa siyang isakripisyo ang lahat kahit pamilya niya pa. "So, negosyo nilang target?" Humalukip-kip si Edward. "Sa aspetong yan, kaya kitang tulungan. Ikaw ang bahala sa plano, sa kung ano ang gusto mong mangyari." Kapag bumagsak ang negosyo, unti-unti ring babagsak ang pangalan nila. Gusto ko pong mawala ng pride si Emilio Valderrama. Pinalaki siya ng kanyang ama. Alam na alam niya ang mga bagay na kinatatamaran nito at mga bagay na pinapahalagahan. Total, gaganti naman si Ariana, kaya gagamitin niya ang lahat ng alam niya. "Marami ka pa bang alam tungkol sa Valderrama Corporation?" Tanong pa ni Edward.
Tumango naman siya. Halos lahat po. Na-train niya po ako simula bata pa lang. Alam ko po kung paano siya mag-isip. May inilapag na folder sa harapan niya si Edward. Kunin mo. Napakunot ang noo ni Ariana. Binuksan niya yon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang mga dokumento yon ng isang investment company. Napatingin siya kay Edward. Para saan po ito? Marahan itong umiti. Mula ngayon, ikaw ang magiging acting CEO. Hindi siya agad nakapagsalita. Po? Sigurado po ba kayo? Tumango si Edward. Investment company. Kailangan mo ng alas kung lalabanan mo si Emilio. Kailangan mong makabalik sa business world na may boses at kilala ka. Hahayaan muna kitang pag-aralan ng lahat. Kapag okay na, saka kita i-appoint bilang bagong CEO ng kumpanyang yan. Hahayaan muna kitang mamahala dyan. May tiwala ako sa'yo. Pero kahit nandyan ka, huwag ka mag-aalala. Aalalay kami sa'yo. Kasi ang purpose mo lang naman, makaganti lang, hindi ba? Tumango si Ariana, kahit hindi pa rin makapaniwala na ipagkakatiwala yon sa kanya. Tahimik siyang nakatingin sa mga papeles. Hindi siya makapaniwalang magagamit niya yon sa pagbabalik niya. Unti-unting humigpit ang hawak ni Ariana sa folder. Yun ang mundong gusto niyang takasan noon. Pero ngayon, gusto niya nang balikan. Hindi na siya natakot sa mundong minsan niyang gustong takasan. Dahil ngayon, hindi niya na yun papasukin bilang tagapagmana ng mga Valderrama, kundi bilang isang babaeng babalik upang wasakin ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng taong mahal niya. Lumipas ang mga linggo, pumasok siya sa business ng mga Cortez para pag-aralan. Sa bawat araw na pumapasok si Ariana sa opisina, hindi na siya ang dating Ariana. Tama yan. Huwag ka munang gumawa ng mga malalaking desisyon. Maaalarma ang mga kalaban mo kapag ganyan. Sambit sa kanya ni Edward habang umaanggulo sa pagtira ng golf ball. Let's make it slowly but surely. Dapat wala silang ideya na sasaksakin mo sila sa likod. Tumango lang si Ariana at tumira na rin ang golf ball. Napapalakpak si Helena sa likod. Ang galing mo naman, Ariana. Mahinang tumawa si Ariana. Si Edward na-distract kaya hinila ng asawa. Halika dito. Tuturuan kita. Masyado ka nang maganda sa paningin ko. Para kang batang kumakain. Muling humalakhak si Ariana sa sweetness ng dalawa. Bigla niya tuloy na miss si Noah. Kaya nang magkaroon ng oras kinahapunan, pumunta siya sa facility. Hi, Noah, kumusta ka ulit? Mahina niyang tanong habang sinusuklay ang buhok nito. Alam mo, nasa bahay ninyo ako. Tinuturuan ako ng stepfather mo. Ang totoo mong ina, napakabait. Pareho kayo ng ugali. Saka magkahawig kayo. Alam mo, mas naramdaman ko pang pamilya ang turing sa akin ng mga Cortez kaysa sa pamilya ko. Hindi pa rin sumasagot si Noah. Tulala lang ito at napapakurap. Minsan ay nagkakamot ng sentido. Narito na po ang pagkain niya. Sambit ng nagdadala ng pagkain. Napangiti si Ariana at agad yung kinuha. Ako na ang magpapakain sa kanya. Sige ho. Pagkatapos kunin ang pagkain, sinimulan niya ng pakainin si Noah. Sinusubuan niya ito at parang batang ngumanganga. Mahina siyang tumawa at hinaplos ang buhok nito. Ang cute mo, sambit ni Ariana. Eto pa, pagkain. Bago ngumanga, tumingin na muna sa kanya si Noah. Bahagya siyang nagulat. Wala namang ekspresyon sa mukha nito, pero titig na titig ito sa kanya. Nangilid ang kanyang mga luha. Pero pinigilan na lang talaga ni Ariana. Naalala mo na ba ako? Hindi sumagot si Noah. Muli lang itong ngumanga kaya sinubuan niya na lang. Pagkatapos niyang pakainin, nilinisan niya na rin si Noah. Titig na titig naman sa kanya ang binata. Bakit ka nakatingin? Natatawa niyang sambit kahit parang maiiyak na. May improvement ka na? Tumitingin ka na. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan mo. Pero sana, inaalala mo ko ngayon. Ariana ang pangalan ko. Ako ang girlfriend mo. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Biglang hinawakan ni Noah ang kanyang kamay. Tiningnan nito ang mga daliri niya at pinaglaruan na parang bata. Gayunpaman, wala itong sinabi. Kaya napabuntong hininga na lamang si Ariana. Hinalikan niya si Noah sa noo. Alis na ako. Babalik na lang ako ulit. Napakurap-kurap si Noah habang nakatitig sa kanya.
Napangiti siya at hindi ito napigilang halikan sa mga labi. Miss na kita. Balikan na sa amin, Noah. Bulong niya rito. Pangako, paprotektahan kita. Hindi ka na ulit masasaktan kahit anong mangyari. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa opisina. Nadatnan niya si Edward na naghihintay na sa conference room. May mga financial reports itong nakalatag sa mesa. Good afternoon po, Tito Edward. Magalang niyang bati. Ngumiti ito ng bahagya. Good afternoon. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Mamaya na. Muling napatingin si Edward sa kanya. Kumain ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Magpapa-order ako sa cafeteria. Kumain ka habang nag-uusap tayo. Nahihiya siyang tumango. Salamat po. Ibang-iba talaga si Edward kay Emilio. Mas nararamdaman niyang ama si Edward kaysa sa sarili niyang ama. Nung bata pa lang si Ariana, nang pinipilit siyang aralin lahat ng yon, ayaw niya talaga. Kasi gusto niya namang maglaro. Pero ang ginawa ng kanyang ama, ginawa siyang bilanggo sa isang silid. Hindi pa kakainin at palalabasin hanggat hindi inaaral kung ano ang gusto nitong aralin niya. Hanggang sa lumalaki siya, ganon ang ginagawa sa kanya. Ayaw niyang mabilanggo sa kwartong yon ng mansyon. Kaya kahit anong gawin niya, sinisigurado niya na walang mali. Nang dumating ang pagkain, hinayaan na nga muna siyang kumain na Edward. Nang makarami na siya ng subo, inilapit na nito ang isang makapal na folder. Buksan mo! Napuno ng iba't ibang financial charts ang kanyang paningin. Marunong siyang magbasa ng mga ganon. Bata pa lang, bihasa na si Ariana sa mga ganoon dahil kay Emilio. Ano ang nakikita mo? Tanong ni Edward. Binabasa niya yon habang ngumunguya ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto, tumingala na siya kay Edward. Maganda po ang revenue rito, pero delikado ang cash flow. Overconfident ang expansion, kaya siguro po ganito. Kapag nagkaroon ng recession, malulugi sila. I suggest mag-focus muna po sa long-term goal instead of short terms. Kahit pa maliit ang loss sa short terms, kung magiging paulit-ulit, mas malaki ang chance na bumagsak. Tumango-tango si Edward. Ang galing mo ah. Napabuntong hininga si Ariana. Turo po sa kanya ni Emilio Valderrama. Natawa naman ito. Anak ka nga, pero pangalan na lang ang tawag mo. Hindi kita masisisi. Nandito ka kasi galit ka at gusto mong bawian sila. Tumango na lang si Ariana. Nakakahiyang amining galit siya. Mali yun. Pero kung hindi siya magagalit, parang wala ring mangyayari. Kaya kailangan niyang tapatan din ang ugali ng isang Valderrama. Lumipas ang mga buwan, halos araw-araw ay may bagong assignment sa Edward para sa kanya. May mga araw ding pinapaupo lang siya sa board meetings upang makinig. Unti-unti niyang natutunan kung paano mag-isip ang malalaking negosyante. Hindi lamang kumita, kundi kung paano bumuo ng tiwala. Magplano ng 10 steps bago kumilos at kung paano maghintay. Isang gabi, matapos ang mahabang meeting, tahimik silang nagkakape ni Edward sa balcony ng mansyon. Nandoon si Helena at abala sa pagtingin sa fashion magazine. Gusto kasi nitong mamili, tumingin ng mga damit para sa kanya. Para rito at para sa stepdaughter nito. Bakit tahimik ka? Tanong ni Edward sa kanya. Napatingin siya sa malawak na hardin. Iniisip ko lang po kung naging ganito rin sana ang ama ko. Kung itinuro niya sana ang negosyo sa akin nang walang takot, nang walang pananakot, at yung walang paghahambing, baka iba ang naging buhay naming lahat. Namungay ang mga mata ni Helena. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ariana, wala kang kasalanan. By the way, pupunta ka ng Singapore, saad ni Edward. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Ako po? Tumango ito. May executive development program kasamang ilang investors. At gusto kong ikaw ang maging representative. Hindi po ba masyadong maaga? Tanong niya rito. Umiling si Edward. Hindi, actually, alam ko na bago pa kita turuan, handa ka na. Kailangan mo lang mas makita ang mundo at mas matuto. Bago umalis patungong Singapore, binisita niya muna si Noah. Katulad ng ginagawa niya noon, kinakausap lang ito ni Ariana kahit hindi tumutugon. Ang mahalaga ay responsive pa rin ito. Nagkakaroon ng improvement lalo pa at marunong na itong tumingin ulit sa mga taong nasa paligid nito. Sa loob ng ilang buwan sa Singapore,
Parang muling nabuksan ang isip ni Ariana. Nag-aral siya ng kung ano-ano tungkol sa business. Nakakilala rin siya ng iba't ibang executives mula sa iba't ibang bansa. Nung una ay nahihiya pa si Ariana. Ngunit unti-unti, natutunan niyang magsalita ng may confidence. Kasi alam niyang doon siya magkakaroon ng koneksyon sa iba. Pagbalik niya sa Pilipinas, agad siyang sinalubong ni Helena. Napangiti ito at niyakap siya ng mahigpit. "Welcome home, Iha!" Ngumiti rin siya. "Salamat po. Kumustang biyahe? Kwentuhan mo naman ako. Pero bago yan, may maganda akong balita sa'yo." Napakunot ang noo ni Ariana. "Ano po yun?" "Si Noah. Mas nagkaroon ng improvement ang ilang buwan niyang pagpaparehab. Kaya sinabi ng doktor na pwede na siyang isama sa bahay. Nasa kwarto ninyo siya ngayon." Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na siya naghintay. Agad siyang nagtungo sa kanilang silid. Nang makarating, marahan niyang binuksan ang pinto. Napangiti si Ariana at halos mapaluha. "Noah!" Unti-unti itong lumingon. Natigilan si Ariana. Dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, tumingin ito sa kanya nang tinawag niya ang pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Ariana at agad na lumapit. "Noah!" Hindi ito nagsalita. Ngunit hindi na rin ito nakatulala. Nakatingin ito sa kanya ng diretsyo. Parang sinusubukan siyang kilalanin. Unti-unti siyang lumapit at nagulat siyang si Noah mismo ang yumakap. "Noah!" Hindi ito nagsalita at mas humigpit ang yakap sa kanya. Mas lalo siyang naluha at pilit hinaplos ang buhok nito. "Ang higpit ng yakap mo sa akin. Naaalala mo na ba ako? Miss mo na ba ako?" Kumawala siya at hinaplos ang mukha nito. Mas lalo siyang naiyak nang makitang may emosyon na ito sa mga mata. "Noah!" Umawang ang bibig nito. Parang gustong magsalita, pero parang hirap na hirap pa rin. "Hindi ka pa rin makapagsalita?" Mahina niyang tanong at pinaglapat ang mga noo nila. Okay lang, maghihintay tayo. Gagaling ka at babalik ka sa dati." Naramdaman niya sa palad ang pisngi nitong may malaking peklat. Sa tuwing nararamdaman niya yon, mas tumitindi ang kagustuhan niyang maipaghiganti ito. Maya-maya'y sabay silang bumaba. Nakahawak lang sa kamay niya si Noah. Napapangiti siya at hinaplos yun. "Hindi pa siya nakakapagsalita," sambit ni Helena. "Ang sabi ng doktor, kusang babalik yan. Nahihirapan lang siya dahil hindi naman daw basta-basta. It takes time. Siguro dahil mahirap talagang alisin ang trauma na naranasan niya. Parang naging bahagi ng pagkatao niya. Saka ko lang narinig ang boses niya nang magwala siya noon rito at galit na galit pa." Nalungkot siya para kay Helena. Ilang taon itong hinanap ang anak. Nang mahanap, nasa kalunos-lunos naman na sitwasyon. Sa halip na maibsan ang pangungulila, mas lalong nadagdagan dahil nasa pinakamahinang sitwasyon si Noah. Napangiti kalaunan si Helena. "Pero yung mga pagwawala niya dati, nabawasan na. Maganda yon at sana'y magtuloy-tuloy na talaga." Hinaplos niya ang buhok ni Noah. "Maghihintay ako. Alam ko pong babalik din siya sa dati." Nang gabing yon, sabay-sabay silang naghapunan. Naroon si Edward, Helena, Noah, si Yvonne at ang fiancé nito. Tahimik lamang si Noah habang nakaupo sa tabi niya. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito kay Ariana. Napansin niyo ni Helena at napangiti. "Mas madalas na siyang tumingin sa'yo." Napangiti rin si Ariana. "Siguro po, kasi ako ang pinaka-pamilyar sa kanya. Sana tuloy-tuloy na." Tumango si Helena at puno ng pangungulilang tiningnan ng anak. "Tuloy lang, wag natin siyang pilitin. Dahan-dahan lang, gagaling din siya. Pero sana, marinig ko siyang tawagin akong mama. Miss na miss ko na siya." Tahimik na napangiti si Ariana. Alam niyang mangyayari rin yon. Nang matapos kumain, hinayaan niyang unang umakyat si Noah. May mga pag-uusapan pa rin kasi sila. "Ariana?" Tawag ni Helena sa kanya. Napatingin siya rito. "Yes po, tita." Marahan itong hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag mo na kaming tawaging tito at tita. Pamilya ka na namin. Mama at papa na lang din." Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Hindi po. Hindi ko po, nakakahiya po sa inyo ni Tito?" Tumawa si Edward. "Bakit ka nahihiya sa akin?
Ilang buwan na kitang tinuturuan, nahihiya ka pa rin. Napangiti si Helena. Mula nang dumating ka, hindi ka na namin itinuring na iba. At gusto naming maramdaman mo yon. Nandito ka na, hindi naging mabuting magulang ang mga magulang mo sa'yo. Kaya pwedeng kami na lang. Total, ikaw naman ang girlfriend ni Noah. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Mama, napatawa ng mahina si Helena. Ano ba yan? Nakakaiyak ka naman. Sa kabilang bahagi ng mesa, narinig niya ang halakhak ni Yvonne. So, hi sister-in-law? Napangiti si Ariana. Ate, hindi niya akalain na mararanasan niyang muli ang pakiramdam ng magkaroon ng isang pamilya na hindi nakabatay sa inggit, paghahambing at kompetisyon. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napagtanto niyang hindi lahat ng pamilya ay nabubuo dahil sa iisang dugo. May nabuo siyang pamilya ngayon dahil pinili siyang mahalin, tanggapin at samahan siyang bumangon mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Maya-maya ay pumasok na si Ariana sa kanilang silid. Nakita niyang nakahiga na si Noah. Mukhang tapos nang mag-asikaso. Kaya siya naman ang naligo at naghanda sa pagtulog. Habang naglalagay ng lotion, napangiti siya dahil nakatitig lang sa kanya si Noah. Masaya ako na nandito ka na. Magkatabi pa tayo. Malambing na sambit ni Ariana. Itinabi niya ang bote ng lotion. Sinuklay niya ang buhok. Pagkatapos gawin lahat ng yon, humiga na si Ariana sa kama. Hindi pa siya nakakahiga ng maayos. Mabilis na lumapit sa kanya si Noah. Inihiga nito ang ulo sa kanyang dibdib. Saglit lang, Noah. Natatawang sambit ni Ariana. Hindi na niya kailangang sabihin. Kusang yumakap sa kanya si Noah. Nang makaayos ng higa, nagkatinginan na lang sila. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng binata. Ang gwapo mo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pinapadaan sa malaking peklat nito sa mukha. Halatang malungkot ang mga mata ni Noah. Kahit may ganyan ka, ang gwapo mo pa rin. Hinalikan niya ng paulit-ulit at marahan ang mukha nito na nadaanan ng peklat. Mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang dating Noah ko. Nang muli silang magkatinginan, nakita niyang namungay ang mga mata ni Noah. May kislap ng munting saya roon. Inaantok ka na ba? Tanong ni Ariana. Marahan itong umiling. May ikikwento ako sa iyo ngayon, mahina niyang sabi habang nakangiti. Kahit hindi ka pa masyadong nagsasalita, pakikinggan mo pa rin ako, hindi ba? Feeling ko kasi naiintindihan mo naman ang lahat. Tahimik lamang si Noah habang nakatitig sa kanya. Parang kahit anong sabihin niya'y papakinggan ito. Napangiti si Ariana. Si Mama Helena, napakabait niya. Siya ang totoo mong ina. Alam mo ba? Simula nang makilala niya ako, hindi niya pinaramdam na mag-isa lang ako. Hindi niya ako itinuring na estranghero. Tinanggap niya ako kahit ang dami kong dalang sugat. Tinanggap niya ako kahit ang alam lang niya ay girlfriend mo ko. Bahagya siyang natawa. Tapos si Papa Edward, akala ko dati sobrang strikto niya. Totoo naman pala, pero mabait din siya. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa negosyo. Kung nasan man ako ngayon, malaking bahagi noon ay dahil sa kanya. Hindi inaalis ni Noah ang tingin sa kanya. Mas lalo siyang ginanahan magsalita. May kapatid ka rin, si Ate Yvonne. Mabait siya at hindi siya katulad ng dati kong kapatid. Napahinto siya. May kirot pa rin kapag naaalala niya ang mga Valderrama. Mahal niya ang kapatid na si Sofia. Pero kahit isang beses, hindi siya nito itinuring na ate. Ngunit mabilis niya yung isinantabi. Tinanggap niya ako bilang kapatid. Marahang sambit ni Ariana at hindi maiwasang malungkot. Ang kapatid ko na si Sofia, kapatid ko siya pero hindi niya ako tinuturing na ganon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagulat siya nang halikan siya ni Noah. Noah, muli itong lumapit at humalik sa kanya ng paulit-ulit. Hindi niya na napigilang tumawa. Sakalang ito tumigil nang tumawa siya. Bakit mo ginawa yon? Gusto mo akong mapatawa? Tanong ni Ariana. Tumango si Noah at tiningnan siya ng mabuti. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Pasensya na, nalulungkot lang minsan. Pero masaya naman ako kasi nandito ka. Unti-unti ka nang bumabalik. Pakiramdam ni Ariana. Hindi na siya nagsasalita sa isang taong walang naririnig.
May kung anong pagbabago sa mga mata ni Noah. Parang may emosyon at mga tanong. Maya-maya, dahan-dahan gumalaw ang mga kamay nito. Nagulat si Ariana nang marahan nitong hinawakan ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa kamay nito na nakapatong sa kanyang tiyan. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin nun. Hindi niya alam kung naaalala ba talaga nito o baka likas lamang na may hinahanap ang puso nito. Ngunit iisa lamang ang pumasok sa isip niya. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Noah, wag mo muna sana akong tanungin? Hindi gumalaw si Noah. Nanatili lamang ang kamay nito roon. Napapikit si Ariana. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi rin niya kayang umiwas. Kung gusto niyang maging tapat kay Noah, yun na ang oras. Huminga siya ng malalim. May anak tayo. Kung natatandaan mo, sinabi ko sa'yo na buntis ako. Bahagya siyang napahikbi. Babae ang anak natin. Napakaganda niya. Kamukhang kamukha mo kapag ngumingiti. Unti-unti nang bumuhos ang kanyang mga luha. Akala ko kasi iniwan mo kami. Akala ko pinili mong mawala. Kaya ako lang ang nagpalaki sa kanya. Napayuko si Ariana. Kinuwento niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ni hindi niya alam kung pinoproseso ba yon ng utak ni Noah. Pero tinuloy niya pa rin kasi parang unti-unting gumagaan ang kanyang kalooban. Nang nasa bahagi na siyang nagkasakit si Athena, halos hindi niya na maituloy ang kwento. Naghanap ako ng tulong. Nagmakaawa ako sa pamilya ko. Lumuhod ako, pero wala silang awa. Hindi ko siya nailigtas. I'm sorry. Hindi ko nailigtas ang anak natin. Wala akong nagawa. Muli siyang tumingin kay Noah. At doon siya tuluyang natigilan. May mga luhang tahimik na umaagos sa magkabilang pisngi nito. Hindi ito umiimik, ngunit umiiyak na rin katulad niya. Napahawak si Ariana sa bibig. Noah, lumapit siya at mahigpit itong niyakap. Pareho silang walang salita at tanging pag-iyak lang ang nagawa. Hindi lamang para sa mga nawalang taon, kundi para sa maliit na batang hindi na nila mayayakap muli. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang dalhin ito sa sementeryo. Kasama nila si Helena. Bitbit ni Ariana ang maliit na bouquet ng puting rosas. Maya-maya'y huminto sila sa harap ng lapida ni Athena. Dito siya nakalibing, nilapag niya ang mga bulaklak. Dinala ko na ang daddy mo, anak. Napatingin siya kay Noah. Tahimik lamang itong nakatingin sa lapida. Ilang sandali ang lumipas hanggang sa unti-unti itong yumuko. At bigla na lamang itong napahikbi. Mahina noong una, ngunit maya-maya'y unti-unting lumakas. Halos mawalan ito ng kontrol sa pag-iyak. Napaluha na rin si Ariana. Hindi niya alam kung may bumabalik bang alaala o sapat na ang katotohanang nararamdaman nito na may malaking bahagi ng buhay nito ang nawala. Lumuhod siya sa harap nito. Mahigpit niyang niyakap si Noah. Nandito lang ako. Hindi ka na mag-isa. Nandito ako. Nandito kami. Hindi siya sigurado kung makakatulong yon sa paggaling ni Noah. Pero naniniwala siya. May karapatan itong malaman ang katotohanan. May karapatan itong ipagluksa ang sariling anak. Pagbalik nila sa bahay, nagulat si Ariana nang makitang may dalawang bisita. Isang babaeng nasa 50 taong gulang at isang dalagang halos kaedad lang niya. Agad na napangiti si Helena. Dumating na pala kayo, Susan. Angeline, ngumiti ang ginang. Salamat sa pag-imbita. Nang makita ng mga ito si Noah, parehong napaluha ang mag-ina. Anak, humahagulgol si Susan habang niyayakap si Noah. Tahimik lamang itong nagpahawak. Samantalang ang dalagay umiiyak din habang hawak ang balikat ng kuya nito. Napangiti si Ariana. Mas maganda na ang kalagayan ng dalawa kumpara sa ikinikwento noon ni Noah. Alam niyang may sakit ang mga ito, kaya talagang nagsakripisyo muna si Noah na tumigil noon sa pag-aaral. Lumapit si Helena sa kanya. Tinulungan na rin namin sila. Nakapagpagamot na rin ang nanay at kapatid ni Noah. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Ariana. Alam niyang kapag nalaman yon ni Noah, matutuwa ito. Lalo na at mapagpahalaga sa pamilya ang kanyang nobyo. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang kapatid ni Noah. Ikaw po ba si Ate Ariana? Tumango siya rito. Oo, finally,
It's nice to meet you, Angeline. Ngumiti ang dalaga. Ikaw palang girlfriend ng kuya ko. Ang ganda mo, ate. Palagi kanyang kinikwento kapag umuwi siya sa probinsya. Natigilan si Ariana at tumingin kay Noah. Talaga? Oh, ate, ang OA niyan dati. Kapag nakikita ka raw ngumiti, parang tumitigil ang oras. Parang mamamatay na raw siya kapag hindi ka napatawa. Hindi napigilang tumawa ni Ariana. Sabi pa niya, nakangiting dugtong ng kapatid ni Noah. Balang araw ipapakilala ka niya sa amin. Pangarap niyang pakasalan ka, ate, kahit na alam niyang mayaman ka at mahihirapan siya. Lumapit na siya kay Noah. Wala itong kailangang abutin sa kanya. Matagal na niyang inilaan ang puso niya para rito. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang mga plano. Tahimik na nakatayo si Ariana sa harap ng floor-to-ceiling window ng pinakamataas na palapag ng Cortez Global Holdings. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. "Come in," mahinahon niyang sabi. Pumasok sina Edward at Helena. Parehong nakangiti ang mga ito, kaya napangiti na lang din siya. May dala si Edward na isang makapal na asul na folder. Lumapit ito sa kanya at inilapag ang folder sa mesa. Ariana, bilang chairman ng Cortez Global Holdings at sa unanimous decision ng Board of Directors, gusto naming italaga ka bilang Chief Executive Officer ng Cortez International Investment Corporation. Simula ngayon, ikaw na ang mamumuno rito. Napangiti si Ariana. "Thanks, Papa." Ngumiti si Helena. "Ikaw na ang bahala. May tiwala kami sa'yo, anak." Napayuko si Ariana. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Helena. "Thank you rin, Mama. Salamat sa inyo. Pamilya ko na po kayo, kaya hindi ko kayo bibiguin." Kinabukasan, agad na inilabas ang official announcement. Halos lahat ng business news channels ay iisa ang laman. A young Filipino CEO leads Cortez International Investment Corporation. Who is Ariana Valderrama, the mysterious woman behind the Cortez expansion? Isa-isa niyang binasa ang mga articles. Imposibleng hindi na malalaman to ni Emilio Valderrama. Siguradong magtataka na siya at gagawa ng paraan para malaman kung paano ako napunta sa sitwasyong to. Nakahanda na sila. Hindi naman din papayag ang mga Cortez na malaman ng mga ito na may kaugnayan si Noah sa mga ito. Sa oras kasi na malaman ng mga Valderrama ang totoo, siguradong maghihinala agad ang mga ito. Hanggat maaari, ang pinaka-iniingatan nila sa lahat ay walang iba kundi si Noah. Kahit si Ariana na lang ang sumalo ng lahat ng bala ng kalaban, huwag lang ang lalaking lubos nitong pinahirapan. "Ma'am, usap-usapan po kayo sa business section," sambit ng kanyang secretary. Marahan siyang tumango. Nagulat sila kasi alam nilang lahat na dati akong successor ni Emilio Valderrama. Pero ngayon, nandito ako sa mga Cortez at may mataas na posisyon. Pakihanda ng files na aasikasuhin ko. "Yes, ma'am." Hindi inaasahan ni Ariana ang ganon kalaking atensyon. Sunod-sunod ang mga interview requests. Sa una ay gusto niyang tumanggi. Ngunit sinabi ni Edward na bahagi yon ng bagong posisyon niya. Lalo pa at hindi rin talaga basta-basta ang mga Cortez sa larangan ng negosyo. Kaya naghanda siya sa unang press conference. Sunod-sunod ang tanong ng media. "Miss Ariana, totoo ba ang isa kang Valderrama? May relasyon po ba kayo ng pamilya ninyo? Bakit ngayon lang kayo lumitaw sa business world? May conflict ba ang Cortez at Valderrama?" Huminga muna siya ng malalim. Pinili niyang maging maingat sa mga sasabihin. "Isa akong Valderrama, pero matagal na akong namumuhay ng hiwalay sa kanila." Tumango ang isang reporter. May hidwaan po ba kayo? Bahagya siyang umiti. "I don't want to talk about something personal things between me and my family. Ang masasabi ko lang, maayos naman ang lahat. Alam niyang kasinungalingan yon, ngunit kailangan niyang gawin. Gaganti siya at hindi kailangan ng ganoong klaseng atensyon. Hindi kailangan ng mga taong makisawsaw pa." Ayaw niyang mahalata ni Emilio na mayroon siyang plano. Kapag naniwala itong maayos ang lahat, mas magiging kampante ito at mas madali siyang makakakilos. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang tunay niyang plano. Sa conference room ng Cortez Group, nakaupo sina Edward, Yvonne, Ariana at ang legal team.
Sa malaking screen, nakabukas ang organizational chart ng Valderrama Corporation. Tumayo si Ariana. Simulan na natin. Hindi natin sila aatakihin ng directly. Mas risky, kailangan natin silang pasukin mula sa loob. Lumapit siya sa screen. Etong mga minority shareholders, 3 sa kanilang matagal nang hindi kontento. 1 naman ang gusto nang mag-retire. At 2 ang naghahanap ng mas malaking investment opportunity. Ngumiti si Ariana sa mga ito. Bilhin natin ang shares nila. Humalukip-kip si Yvonne. I think possible na tumanggi sila, pero hindi kung papalitan natin. Offeran natin sila ng mas mataas na halaga at ipagpalit ang Valderrama shares sa Cortez shares. Mas matatag ang Cortez. Alam ng lahat yan. Hindi sila makakatanggi kasi mas kikita sila. Nagkatinginan ang mag-ama. Alam niya rin yon. Noon pa man, nililigawan na ni Emilio Valderrama si Edward Cortez kapag usaping negosyo. Pero talagang mailap ang mga Cortez at hindi basta-bastang nagtitiwala. Na dapat lamang, lalo na at tuso ang mga negosyante. Isa na roon ang walang kwenta niyang ama. Tahimik silang kumilos. Isa-isang pumayag ang mga shareholders. Mas piniling maging bahagi ng lumalaking Cortez Group kaysa manatili sa Valderrama Corporation. Hindi naging madali, ngunit naging maingat si Ariana. Hindi niya hinayaang mahalata ni Emilio na siya ang nasa likod ng lahat. Hanggang sa isang araw, may inilapag na bagong report ang espiya niya sa Valderrama Corporation. Ma'am, tingnan niyo po ito. Binuksan niya ang folder. Unti-unting kumunot ang noo niya. Mukhang may anomalya pa nga. May mga board members na naglilihis ng pondo. May mga proyekto ring lugi ngunit itinatago sa financial statements. Napabuntong hininga si Ariana. Akala ko mas matibay pa sila. Inaaral ko ang mga ito noon. May ganito naman pala. Malala pero hindi pa sapat para bumagsak sila. Maya-maya'y may isa pang dokumento na inilapag. Napag-alaman po namin na magkakaroon ng arranged marriage sa pagitan ni na Sofia Valderrama at Triton Lim. Usap-usapan pa lang at wala pang official announcement. Triton Lim? Mahina niyang tanong. Siya ang successor ng Limco Group, hindi ba? Yes, ma'am. Tahimik siyang nagbasa at tiningnan ang mga larawan doon. Kilala rin ang Limco Group sa business world. Ilang beses nang nakatrabaho ng ama niya ang mga ito. Unti-unti niyang naalala ang estilo ng ama niya. Kapag may problema, hindi ito mapakali. Gagawa at gagawa ng paraan. Lalo pa at takot itong maging mababa sa mundong ginagalawan nila. Hindi magaling si Sofia. Bahagyang natawa si Ariana. Ano kayang nararamdaman niya ngayon? Sa tingin niya ba talaga nakakatuwang maging sunod-sunuran kay Emilio? Hindi marunong magmahal ang kanyang ama. Habang tumatagal, mas lalo niya yung napapagtanto. Mas mahalaga kay Emilio ang ego, pride at ang manatiling nasa taas. Makasarili ito at mataas ang tingin sa sarili. Huminga siya ng malalim. Ito ang plano nila. Kapag natuloy ang kasal, magiging mas malakas ulit ang Valderrama. May hirapan tayong pabagsakin sila. Ano ang gusto mong gawin ko, ma'am? Tanong ng kanyang espiya. Subaybayan mo muna sa ngayon. Ako nang bahala. Salamat sa mga impormasyong ito. Tumango naman ito. Salamat po, ma'am. Unti-unting tumayo si Ariana. Lumapit siya sa malaking bintana. Kailangan hindi matuloy ang kasal na yon. Pero paano? Hindi niya gustong sirain ang buhay ni Sofia. Para sa kanya, kapatid niya pa rin ito. Ngunit hindi rin niya hahayaang magamit na naman ito bilang kasangkapan ng ama nila. Gabing-gabi na nang makauwi si Ariana. Ipinasok niya ang sasakyan sa malawak na bakuran ng bahay ng mga Cortez. Ramdam niya ang pagod sa buong katawan matapos ang sunod-sunod na meeting negotiations at pagpirma ng mga dokumento. Mula nang maging CEO siya sa isang company na ipinagkatiwala ni Edward, halos wala na siyang oras para sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagrereklamo. Sa bawat kontratang napipirmahan at bawat hakbang na nagagawa niya laban sa mga Valderrama, pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumalapit sa ipinangako niyang hustisya. Nang papatayin na sana niya ang makina, may napansin siyang 2 taong naghihintay sa may hagdanan sa labas ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Noah? Kasama nito si Helena. Pagkakita ni Noah sa sasakyan, agad itong tumayo. Hindi na ito gaya ng dati na walang reaksyon.
Bagamat ganoon, halatang hinihintay siya nito. Napangiti si Ariana. Agad niyang ibinigay ang susi sa driver. Ikaw nang magpark ng maayos, kuya. Salamat. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis siyang lumapit kay Noah. Bago pa man siya makapagsalita, mahigpit siya nitong niyakap. Natigilan si Ariana. Unti-unti niyang ibinalot ang mga bisig sa likod nito. Noah, bakit? Anong nangyari? Napatingin siya kay Helena. Napabuntong hininga ang ginang. Kanina ka pa niya hinahanap. Sinabi ko na uuwi ka naman din, pero mas gusto niyang maghintay dito. Tulog naman siya noong hapon, pero bigla siyang nagising at umiiyak. Nahirapan kaming pakalmahin. Ilang oras din siyang umiyak, pero nakinig naman siya sa akin. Mukhang nananaginip ng hindi maganda. Tapos hindi na mapakali. Napatingin si Ariana kay Noah. Tahimik lamang itong nakayakap sa kanya ng mahigpit. Parang natatakot na mawala siyang muli. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Naalala niya ang mga taon na wala silang dalawa sa tabi ng isa't isa. Marahan niyang hinaplos ang likod nito. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Sorry. Bahagyang tumango si Noah. Hindi man ito nagsasalita. Sapat na ang simpleng pagtugon nito para maintindihan niya ang nararamdaman nito. Muling nagsalita si Helena. Hindi rin siya kumain. Sabi ko, hihintayin ka na lang. Lumambot ang boses ni Ariana. Halika, kakain tayo. Tumango si Noah na parang batang sumusunod. Napangiti si Helena sa kanilang dalawa. Mauuna na ako sa taas. Sasamahan ko na rin ang papa ninyo. Ayaw pang matulog nang hindi ako katabi. Ngumiti si Ariana. Sige po, mama. Ako na po ang bahala kay Noah. Sabay-sabay na silang pumasok. Dumiretso sila sa may kusina. Si Helena naman pumunta na sa itaas. May mga natirang pagkain, kaya yun na lang ang ininit niya sa microwave. Inihain niya na yon at sa may countertop na lang sila kumain. Tahimik silang magkatabing kumain. Paminsan-minsan ay sinusubuan niya ito, pero kaya namang kumain mag-isa ni Noah. Kaya hinayaan niya na lang. Gusto mo pa ng kanin? Tanong niya rito. Tumango agad si Noah. Pagkatapos niyang sandukan, muli lang ulit itong sumubo. Ayaw na niya sana pero sinubuan din siya nito. Mahina na lang tumawa si Ariana. Pagkatapos kumain, sabay silang naghanda para matulog. Sabay silang naligo at nagbabad sa bathtub. Kinuskusan niya si Noah. Noah, talikod na sa akin. Utos niya rito. Tumalikod naman ito. Bahagya siyang natigilan nang makita ang mga peklat sa likod ni Noah. Hinaplos niya ang mga yon. Dahil sa pagmamahal nito sa kanya, nahirapan ito ng lubos. Gusto niyang malaman kung anong pagpapahirap ang ginawa ng kanyang ama. Para alam niya rin kung anong hirap ang igaganti niya. Gayunpaman, hangad din ni Ariana na makalimutan na lang talaga ng tuluyan ni Noah ang lahat ng yon. Habang kumukuha ng damit pantulog para kay Noah, hindi niya mapigilang mapangiti. Para talaga kitang inaalagaan na malaking bata. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Nang tulungan niya itong magsuot ng malinis na damit, hindi niya inaasahang iaabot din ito ang night dress sa kanya. Napatawa si Ariana. Tutulungan mo rin akong magbihis? Tumango si Noah, na puno ng saya ang puso ni Ariana. Pakiramdam niya talaga, bumabalik na si Noah ng paunti-unti. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Salamat, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nagiging okay ka na ulit. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May mahalagang event na dadaluhan. Isang business gala na inorganisa ng Limco Group. Hindi madalas pumunta sa mga ganong gathering ang Cortez family. Pero sa pagkakataong yon, pupunta siya bilang representative ng Cortez. At alam niyang naroon din ang mga Valderrama. Habang inaayos ni Ariana ang kanyang gown sa harap ng salamin, tahimik niyang pinagmasdan ang sarili. Lumapit siya kay Noah na kanina pang nakatingin sa kanya. Aalis muna ako. May importante lang na event na dadaluhan. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga Valderrama. Ayaw niyang guluhin ang unti-unting paghilom ni Noah. Ayaw niyang ibalik sa isip nito ang bangungot na pinagdaanan nito. Business event lang. Dun muna ako. Pero babalik din ako. Marahang yumakap sa bewang niya si Noah. Napangiti si Ariana. Nako, parang ayaw mo akong paalisin. Hindi ito bumitaw agad. Sa halip ay mas humigpit pa ang yakap nito ng bahagya.
Hinaplos niya ang buhok nito. Saglit lang ako, hindi ako magpapagabi. Babalik din ako. Sabay tayong magdi-dinner, okay? Mabagal na tumango si Noah. Napangiti si Ariana at marahan itong hinalikan sa pisngi. Hintayin mo ko. Maya-maya'y umalis na siya sakay ng itim na luxury sedan. Tumigil yon sa harap ng engranding ballroom ng Lim Group Hotel. Huminga ng malalim si Ariana bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Pagbukas pa lamang ng pintuan, marami nang napalingon. Ariana Valderrama, representative from Curtis family, anunsyo ng Master of Ceremony. Palatandaan na isang Cortez family sa mga VIP ng event na yon. Diretso siyang naglakad patungo sa unahan. Naroon sina Chairman Lim at ang buong pamilya nito na tumatanggap ng mga bisitang nauna. Paglapit niya ay magalang siyang yumuko ng bahagya. Good evening, I'm Ariana, representative of Cortez family. Mr. and Mrs. Cortez sends their greetings. Ngumiti si Chairman Lim habang nakikipagkamay. Welcome! Matagal na namin hinihintay ang pagdalo ng Cortez. Sayang at hindi sila nakarating. Masaya kaming may pinadala sila ngayong taon. Napansin ni Ariana ang mabilis na tinginan ng mga miyembro ng pamilya Lim. Halatang nagtataka ang mga ito. Isa na ang hindi napigilang magtanong. Miss Ariana, are you the eldest daughter of Emilio Valderrama? Mahinahon siyang ngumiti kahit sukang-suka na siya na maging anak ni Emilio. Yes, pero ngayong gabi, nandito ako bilang kinatawan ng Curtis family. Tumango ang mga Lim. Bagamat halata pa rin ang pagtataka, wala nang nagtanong pa. Maya-may nagsimula ang program. Tahimik lang siyang nakikinig habang umiinom ng wine. Hindi naman siya mabilis malasing, kaya walang problema. Hindi siya kumain. Nangako kasi siya kay Noah na sabay silang kakain ng hapunan pag-uwi niya. Nang matapos ang program ay nagsimula ang networking session. Isa-isang humalo ang mga negosyante. Yun ang tunay na dahilan kung bakit dumalo ang karamihan. Sa mga ganong pagtitipon kasi nabubuo ang mga koneksyon. Tahimik na nagmamasid si Ariana. Hanggang sa nahagip ng tingin niya ang isang pamilyar na grupo. Naroon si Sofia. Katabi nito ang isang matangkad na lalaki na si Triton Lim. So, siya pala ang gusto mong maging asawa. May kung anong awa ang sumagi sa puso niya. Hindi niya gusto si Sofia. Ngunit alam niyang pareho silang naging biktima ng mga desisyon ng kanilang ama. Naiinis lang siya sa kapatid na masyado itong alipin sa atensyon ng kanilang ama na hindi na marunong magpahalaga sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ang grupo, may 2 taong lumapit sa kanya. Unti-unti siyang tumingin at bahagyang natigilan si Ariana. Nakita niya sina Emilio at Imelda. Napakatalim ng tingin ng kanyang ina. Parang hindi siya nito kailanman naging anak. Samantalang si Emilio ay tila sinusukat siya. Ariana, matagal-tagal din kitang hindi nakita. Tumango siya ng formal sa mga ito. Good evening. Ayaw niya sana na siya ang maunang magsalita. Mas gusto niyang pagmasdan kung ano ang pakay ng ama. Mataman siyang tiningnan ni Emilio. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Naririnig ko na isa ka na sa mga namamahala sa mga company ng Cortez Group. Ayoko maniwala nung una. Pero ngayong nakita na kita, totoo pala talaga na may connection ka na sa mga Cortez. Paano nangyari yon? Anong ginawa mo sa mailap na pamilyang yan? Mataman niyang tiningnan ng ama. Batid niya ang interes nito. Alam niyang sinusuri siya nito sa bawat kilos, salita at ekspresyon. Maraming alam si Ariana sa sariling ama. Kaya gusto niyang siya ang maging kahinaan nito. Bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Imelda. Oh, baka naman, may ibang paraan siyang ginawa para mapalapit sa mga Cortez. Baka ibinenta niyang katawan niya para magkaroon ng posisyon. Mahinang natawa si Ariana. Noon pa man, ramdam niyang hindi talaga siya pinapaboran ng kanyang ina. Gayunpaman, nanay niya pa rin ito. Kaya natatawa na lang si Ariana na ganoon ang iniisip nito sa kanya. Para bang hindi siya anak, napakababa ng tingin ng babaeng minsang tinawag niyang ina. Tumingin siya kay Emilio. Hindi ko alam kung bakit kayo nagtataka. Ikaw po ang nagturo sa akin na sa mundo ng negosyo, ang pinakamahalagang puhunan ay tiwala. At yun lang ang ginamit ko, Dad. Napansin niyang bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Emilio.
Natuwa ito sa pag-aakalang bunga pa rin siya ng pagpapalaki nito. Pero sa kalooban niya, nasusuka na si Ariana sa sobrang pagkamuhi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen. Tumatawag si Helena. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Ariana. Baka may nangyari kay Noah. Kaya agad na siyang nagpaalam. "Excuse me, I'll just answer this call." Ngunit bago siya makaalis, muling nagsalita si Emilio. Ariana, anak. Natigilan si Ariana. Unti-unti siyang napalingon dito. Hindi makapaniwalang anak ang tawag sa kanya ni Emilio. Pero hindi na siya mangmang at bulag para magpauto pa rito. Bumisita ka minsan sa Valderrama Corporation. Sambit ni Emilio at maaliwalas ang mukha na para bang walang ginawang kadimonyohan. Pag-usapan natin ang negosyo. Sa tingin ko marami tayong pwedeng maging investment opportunities in the future. Tahimik siyang tumingin dito. Sa loob-loob niya ay napangisi siya. Kasi sa wakas, kumagat na si Emilio Valderrama. Kailangan na siya nito ngayon. "Of course," sambit ni Ariana sabay ngiti. "Magsiset na lang po ako ng schedule." Tumutol agad sa Imelda. "Emilio, ano bang ginagawa mo? Tinakwil na natin yan." Ngunit malamig itong pinutol ni Emilio. Tama na. Ano man ang nangyari, anak ko pa rin siya. At negosyo ang pinag-uusapan natin. Hindi may tatangging magaling siya sa paghawak ng negosyo. Natuto siya sa akin at mana siya sa akin. Tahimik lamang si Ariana. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagtagumpay na ang unang hakbang. Hindi siya muling tinanggap bilang anak. Alam na niya ang mga estilo ng sariling ama. Tinanggap siya bilang isang taong may halaga sa negosyo. At yun mismo ang kahinaang pagsasamantalahan niya. Muli siyang nagsalita. "Kung wala na po, sasagutin ko na po ang tawag. Excuse me." Hindi na siya pinigilan. Mabilis siyang lumabas. Pagkasara ng mga pinto, agad niyang sinagot ang tawag. "Hello, Mama?" Ngunit hindi si Helena ang sumagot. Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Ariana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang tumigil ang paghinga niya. "Noah?" Matagal na niyang pinangarap marinig muli ang boses na yon. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ariana. "Noah?" Mahina niyang sambit. "Ikaw ba talaga to? Nagsasalita ka na?" May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Garalgal ang boses at parang nahihirapan talaga. Kailan ka uuwi?" Napapikit si Ariana habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi niya inakalang ang unang malinaw na tanong ni Noah matapos ang lahat ng pinagdaanan nito ay tungkol sa pag-uwi niya. Ngumiti siya kahit umiiyak. "Uuwi ako ngayon din. Hindi na ako magtatagal. Hintayin mo lang ako, ha?" Sige. Mahinang tugon ni Noah. Sa pagkakataong yun, mas naramdaman niyang nagbalik na talaga si Noah. Hindi na halos mahintay ni Ariana na makarating ang sasakyan sa harap ng bahay. Pagkabukas pa lamang ng pinto, dali-dali siyang bumaba. Hindi na niya inintindi ang pagod na nararamdaman sa buong maghapon. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya agad si Noah. Nakatayo ito sa sala at parang kanina pang naghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nagdalawang isip si Ariana. Mabilis siyang lumapit at mahigpit itong niyakap. Napapikit siya habang nararamdaman ang marahang pagganti nito ng yakap. Pakiramdam niya, unti-unting napupuno ang malaking puwang sa puso niya na matagal ding nanatiling walang laman. Ariana. Mahina ngunit malinaw na tawag ni Noah. Unti-unti siyang napaiyak at muli itong niyakap. "Sabihin mo ulit, please?" Tumingin si Noah sa kanya. Ariana, miss na kita. Napahikbi na lang si Ariana. Hindi niya napigilan ang sarili. Hindi niya inakalang darating pa ang araw na maririnig niyang muli ang salitang yon mula kay Noah. "Hindi mo alam kung gaano kita hinintay." Naluluha niyang sambit at sinapo ang mukha nito. "Akala ko hindi na kita maririnig ulit." Napatingin siya kina Helena at Edward. Napangiti si Helena habang pinupunasan ang mga luha. Mas marami na siyang salita. Nakabalik na talaga siya. Tumango si Edward at humawak sa asawa. Halina kayo. Tama ng iyakan, sabay-sabay na tayong kumain. Naupo na sila sa hapag. Paminsan-minsan ay napapatingin si Ariana kay Noah.
Hindi pa rin siya makapaniwalang nakakausap niya na ito. Habang kumakain, muling nagsalita si Helena. Noah, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos. Tumango si Helena. Unti-unti lang, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bukas, sasamahan kita sa doktor mo. Magpapatingin tayo. Tumango naman si Noah habang ngumunguya ng pagkain. Opo, Mama. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Helena at agad na napaluha. Hindi na nito napigilang tumayo. Lumapit ito kay Noah at marahang niyakap ang anak. Narinig ko ba ng tama? Tinawag mo akong Mama? Mama. Muling sambit ni Noah. Salamat. Napangiti na lang si Ariana. Pakiramdam niya ay unti-unting ibinabalik ng Diyos ang mga bagay na matagal nang nawala sa kanila. Nang gabing yon, magkasabay silang umakyat sa kanilang silid. Sabay ulit silang nag-asikaso para makatulog na. Pagkatapos ay magkatabi silang nahiga. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Kaya si Ariana ang unang bumasag sa katahimikan. Namiss kita. Araw-araw kitang hinahanap. Araw-araw kitang ipinagdasal. Hindi ako tumigil kahit na inaamin kong nagalit ako. Akala ko kasi iniwan mo talaga ako. Hindi inalis ni Noah ang tingin sa kanya. Sorry, nawala ako. Hindi kita naprotektahan at hindi ko nakilala ang anak natin. Unti-unting humigpit ang hawak nito sa kamay ni Ariana. Ramdam niyang nanginginig ang kamay ni Noah. Alam niyang hindi madaling balikan ang mga alaala nila. Hindi niya ito minadali, kaya hindi na siya nagtatanong. Hinayaan niya na lang na si Noah mismo ang magkwento. Huminga ito ng malalim. Nung araw na magkikita tayo, may humarang mga tauhan ng daddy mo. Naniga si Ariana. Gayunpaman, hinayaan niyang magpatuloy si Noah sa mga sinasabi nito. Dinala nila ako sa kung saan. Sinaktan nila ako ng paulit-ulit. Galit siya sa akin kasi lumapit ako sa'yo at nabuntis ka. Napapikit si Ariana. Parang muling bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman niya ng araw na yon. Pero mas wala ang sakit sa mga pinagdaanan ni Noah. Dumating ang pagkakataong nakatakas ako. Mas humigpit ang hawak ni Noah sa kanyang kamay. May tumulong sa akin na pamilya. Gusto kong bumalik pero takot ako. Pakiramdam ko ay pinapasundan ka nila at papatayin ako kapag nakitang lumapit ako sa'yo. Unti-unting pumatak ang luha ni Noah. Hanggang parang nawala ang lahat. Hindi ko na maalala. Hindi ko na alam kung sino ko. Nilamon ako ng takot. Takot lang ang nararamdaman ko. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi siya iniwan ni Noah. Pareho silang naging biktima. Pareho silang inagawa ng pagkakataong bumuo ng pamilya. Nagising na lang ako. Mahina pang patuloy ni Noah. Doon na sa pag-alagala. Hanggang sa nakita niyo ako. Hindi ko na alam ang mga nangyari sa paligid ko doon. Hindi ko na talaga alam. Pinaglapat ni Ariana ang mga noo nila. Wala na siyang ibang maramdaman kundi matinding galit. Hindi siya susuko. Pagbabayaran ng mga ito ang ginawa sa lalaking mahal niya. Hindi siya papayag na wala siyang gagawin. Pwede pa ba akong mahalin? Maya-maya'y tanong ni Noah. Ganito na ako. May mga peklat. Hindi na katulad nun. Takot pa rin ako pero pipilitin kong umayos para sa'yo. Para sa inyo. Napangiti si Ariana kahit umiiyak. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Tiningnan niya ang mga peklat na dati nagpaluha sa kanya sa tuwing nakikita niya. Marahan niyang hinalikan ang noo nito. Saka marahang hinaplos ang pisngi nito kung saan naroon ang peklat. Hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo, mahinang sabi ni Ariana. Kung tutuusin, mas lalo kitang hinahangaan dahil nabuhay at lumaban ka. Muli siyang niyakap ng mahigpit ni Noah. Sa gabing yon, muli nilang natagpuan ng isa't isa. At lahat ng pinagdaanan nilang hirap, hindi na papayag si Ariana na mauwi lang sa wala. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik ang sigla ni Noah. Hindi man tuluyang nawala ang trauma nito, malaki nang ipinagbago ng boyfriend niya kumpara nung una niya itong makita sa mental health facility. Gayunpaman, napapansin pa rin ni Ariana ang mga sandaling bigla na lang itong natatahimik kapag nakakarinig ng malalakas na boses o kapag may hindi pamilyar na taong lumalapit dito.
Kaya nagpa siya silang huwag muna itong idamay sa mga plano nila. Hindi kailanman binanggit ni Ariana ang tungkol sa paghihiganti. Para kay Noah, isa lamang siyang CEO na abala sa pagpapalago ng company na ipinagkatiwala sa kanya. Kapag nagtatanong ito kung bakit gabi na siyang umuwi, lagi na lang niyang sinasabing marami silang meeting o kailangang ayusin sa opisina. Sa bawat maliit na kasinungalingan, kumikirot ang dibdib niya. Ngunit naniniwala siyang mas ligtas si Noah kung wala itong alam. Samantala, tuloy-tuloy ang therapy nito. Nakausap na rin nila ang espesyalista tungkol sa peklat sa mukha ni Noah. Posible raw ang reconstructive surgery, ngunit kailangan munang maging handa si Noah. Hindi lamang pisikal, kundi maging emosyonal. Gusto kong maging handa na ako. Gusto kong bumalik sa ayos ang mukha ko. Ayoko maalala ang kalupit ang ginawa nila sa akin. Saad ni Noah at may pagsusumamo ang mga mata. Tumango agad si Ariana at hinalikan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan. Basta magpagaling ka pa, kailangan okay na para kapag idadaan ka sa surgery, hindi ka matatakot. Gayunpaman, naging abala pa si Ariana sa ibang bagay. Habang unti-unting gumagaling si Noah, mas lalo namang lumalalim ang mga tanong sa isip ni Ariana. Anak ba talaga nila ako? Hindi niya yun maalis sa isip. Kung bakit ganon ang pagtrato ni Imelda. Kung bakit kailanman hindi niya naramdaman ang init ng pagiging isang ina nito. Kung bakit tila mas madali para rito ang itakwil siya kaysa ipaglaban. Isang umaga, ipinatawag niya ang isang kilalang private investigator. Ano po ang gusto ninyong ipaimbestiga, ma'am? Huminga ng malalim si Ariana. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa pamilyang pinagmulan ko. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ako. Anak ba talaga ako ni na Emilio at Imelda Valderrama? Pagkaalis nito ay matagal na nanatiling nakaupo si Ariana. Hindi niya alam kung handa ba siyang marinig ang katotohanan. Ngunit mas nakakatakot ang mabuhay na habang buhay na nagtatanong. Kasabay ng paghahanap ng katotohanan, kailangan ding umusad ang plano. At magsisimula na muna siya sa mga lim na maaaring maging alyansa ng mga Valderrama. Yun muna ang sisirain niya. Ito na po ang profile ni Triton Lim na hinihingi po ninyo. Sambit ng kanyang tauhan. Thank you. Masipag si Triton Lim, isa sa mga bachelor na inaabangan din kung sino ang mapapangasawa. Mahusay sa negosyo. Ngunit ayon sa mga report na ibinigay sa kanya, hindi rin ito gusto ang arranged marriage. Nagkataon silang magkita sa isang charity auction. Ginawa niya lahat para simpleng magpapansin. At nang kumagat ito sa patibong, matamis ng ngiti ang iginawad ni Ariana. Ngumiti si Triton nang makita siya. Miss Ariana, akala ko hindi ka dadalo. Katulad nga ng alam ng lahat, hindi mahilig dumalo ang mga Cortez sa ganito at bihira rin silang magpadala ng representative. Pwede ba kitang samahan? May date ka ba? Ngumiti rin siya. Wala. I want alone. Of course, pwede mo akong samahan. Nandito rin naman ako para makipagkilala. Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Business lunches, coffee meetings, at mga events na sinasadya niyang daluhan para magkita sila. Isang gabi, nagkita sila ni Triton sa isang kilalang restaurant. Nag-uusap sila tungkol sa mga project ng Limcaw Group kasama ang Valderrama Group. Huwag mo sanang masamain. Bakit wala ka na sa Valderrama Group? Maganda naman nga na nasa Cortez Group ka na ngayon. Pero hindi mo naman sila pamilya, hindi ba? Tanong ni Triton sa kanya. Mahina siyang tumawa pagkatapos ay uminom ng wine. Ang personal ng tanong mo. Sorry. Mataman siyang tumingin rito. But it's okay. Sasabihin ko na rin. Hindi magandang ginawa nila sa akin. Actually, tinanggal na nila ako sa line ng family nila. Wala na akong manang makukuha. But still, they're still my parents. Kaya kinikilala ko pa rin sila. Tumango-tango si Triton. Sayang, magaling ka rin sa negosyo. I think you're more competent than Sofia. You know what? I like you more than your sister, Ariana. Bahagya siyang natawa. Really? Paano yan? Sa kanya ka naman ikakasal? Well, hindi pa naman yun opisyal. Matamang nakatitig sa kanya si Triton at halatang gusto na siya. Kung sasabihin ko na ikaw ang gusto kong pakasalan, alam kong walang magiging tutol ang parents ko. Just look at you. Wala ka na sa mga Valderrama. But still, you managed to go up. Ngayon, buwang tiwala sa'yo ng mga Cortez.
I know they found something special about you. Uminom na lang siya ng wine. Pakiramdam niya, malapit nang mawala ng kakampi ang mga Valderrama. Masira niya lang ang engagement, magiging tuloy-tuloy na siya sa pagsira ng kanyang sariling pamilya. Ngunit habang nakikinig siya rito, may kung anong pamilyar na presensya ang naramdaman ni Ariana. Napalingon siya at halos tumigil ang tibok ng puso niya. Sa kabilang bahagi ng restaurant, nakita niya sina Helena at Noah. Hindi niya inaasahang naroon ang dalawa. Hindi pa siya nakapag-isip ng gagawin nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya inaalala si Helena. Pero si Noah, alam niyang hindi nito alam ang mga ginagawa niya. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Ngunit iba ang tingin yon. May pagtataka at halong selos na hindi maitago. Ariana, are you okay? Tanong ni Triton. Pinilit niyang umiti. Pasensya na, bigla lang sumakit ang ulo ko. Sa tingin ko, kailangan ko nang umuwi. Agad na nag-alala si Triton. Ihahatid na kita. Umiling siya. Huwag na, dala ko ang sasakyan ko. Kaya ko namang mag-drive. Magpahinga ka na rin. Salamat sa gabing to. I'll have to go. Tumayo siya. Ngunit bago tuluyang lumabas, muli niyang sinulyapan ang mesa ni na Helena at Noah. Nakatayo na si Helena. Parang naiintindihan nito ang nangyari. Samantalang si Noah, tahimik pa rin nakatingin sa kanya at selos na selos. Habang nagmamadali siyang sumakay sa sasakyan, sakalang siyang nakahinga ng maluwag. Bakit ba ako kinakabahan? Wala naman akong ginagawang masama. Pagka-uwi ni Ariana, hindi mapakali ang kanyang puso. Tahimik niyang isinara ang pinto ng kanilang silid at dahan-dahang ipinatong ang handbag sa ibabaw ng sofa. Nagpalit siya ng komportableng pantulog pagkatapos maligo. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa pintuan. Hindi niya alam kung galit ba si Noah. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Noah at hindi ito tumitingin sa kanya. Good evening, kinakabahang bati ni Ariana. Dumiretso lamang ito sa banyo. Paglabas, nakaligo na at dumiretso sa walk-in closet upang magpalit ng damit. Lalong kumabog ang dibdib ni Ariana. Sinundan niya agad ito. Pagpasok niya sa walk-in closet, nakita niyang seryosong nakatingin lang si Noah sa mga nakasabit nitong damit. Marahan siyang lumapit. Noah, I'm sorry. Tingnan mo naman ako. Huwag mo akong tiisin. Makinig ka muna. Biglang napapikit si Noah. Halata ang pagpipigil. Unti-unti itong humarap sa kanya. Bakit ka nakikipag-date sa ibang lalaki? Ayaw mo na ba sa akin? Parang may kumurot sa puso ni Ariana. Of course not. Gusto ko sa'yo. Hindi date yon, trabaho lang. Umismid si Noah. Pero kung magtitigan kayo, parang in love kayo sa isa't isa. Napabuntong hininga si Ariana. Hindi niya napigilan ang sariling matawa ng bahagya. Lumapit siya rito at mahigpit niya itong niyakap. Seloso ka pala? Napasimangot pa rin si Noah. Ano ngayon? Mahal kita. Paano hindi magsiselos sa ganong tanawin, Ariana? Sorry. Hindi ko gustong masaktan ka. Ikaw lang ang mahal ko at wala ng iba. Tahimik pa rin si Noah. Ramdam niyang hindi sapat ang simpleng paliwanag. Ayaw sana niyang sabihin, ngunit mas ayaw niyang mawalan ng tiwala si Noah. Huminga siya ng malalim. May itinatago kami sa'yo. Hindi dahil ayaw kitang pagkatiwalaan. Gusto lang naming protektahan ka. Natatakot akong bumalik ang trauma mo kaya hindi ko sinabi. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang plano. Matamang nakinig si Noah. Nang ma-realize nito ang mga ginagawa niya, bumahan na ang pag-aalala sa mukha nito. Delikado. Sobrang delikado. Paano kung saktan ka nila kapag nalaman nila ang ginagawa mo? Napangiti si Ariana. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Hindi ako mag-isa. Nandyan si Mama at Papa. Malakas ang mga Cortez at hindi na ako yung dating Ariana. Isa pa, pabagsak na silang lahat. Pinapaikot ko na lang sila sa mga daliri ko. Hanggat hindi pa nila natatagpuan ang mga tauhan na inutusan para saktan ka, kailangan wala na silang yaman at impluwensya kapag nagsampa tayo ng kaso. Tahimik na tumango si Noah. Ngunit maya-maya'y bumalik ang pagsimangot nito. Pero inaakit mo pa rin ang unggoy na yun. Natawa siya. Hindi ko siya inaakit. Pinapaniwala ko lang. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Ikaw lang. Hindi pa rin ito kumbinsido. Napailing siya at marahan na lang itong niyakap.
Paulit-ulit niyang hinalikan ng noo at magkabilang pisngi nito. Huwag ka nang magalit. Patawarin mo na ako. Mahal naman kita. Tsaka hindi kita ipagpapalit. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Wala nang iba. Unti-unti niyang naramdaman ang pagluwag ng mga balikat ni Noah. Nawala rin ang matinding pagsimangot nito. Bagamat hindi pa ito nakangiti, alam niyang unti-unti na itong kumakalma. Makalipas ang ilang sandali ay magkatabi na silang nakahiga sa kama. Ilang sandali pa ay may inilabas si Noah. Isang maliit na kahon yun. Napakunot noo si Ariana. Ano yan? Dahan-dahan yung binuksan ni Noah. May simpleng singsing sa loob. Marahan itong kinuha ang kamay niya at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Napuno ng luha ang mga mata ni Ariana. Hindi pa man ngayon, sana kapag maayos ng lahat, pakasalan mo pa rin ako. Oo naman, ikaw ang pakakasalan ko. Tumatangong sabi niya pa rito. Mahigpit silang nagyakap. Sobrang saya ng puso ni Ariana. Kaya simula ng gabing yon, mas bibilisan niya ang pagkamit ng hustisya. At mukhang lahat ng mga tanong niya, masasagot na. Marami akong nadiskubre tungkol kay Imelda Valderrama. Sambit ng private investigator. Isa-isa nitong inilabas ang mga dokumento. Birth certificates, hospital records, mga lumang admission forms, mga litrato, at ang pinakahuli, 2 DNA tests. May isang record ng ospital. Si Imelda Valderrama ay nanganak nga, pero namatay ang sanggol ilang oras matapos ipanganak. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Anong nangyari sa taong to? Ako ang batang to. Ibang bata po, Miss Ariana. At sa records, hindi babae ang ipinanganak niya kundi lalaki. Suminghap siya at muling tiningnan ng mga yon. Ibig sabihin, hindi niya ako anak? May ipinakita ang investigator. Nakasulat doon ang pangalang Janica Riego. Napahawak si Ariana sa bibig. Janica? Ito ang totoo kong pangalan? Tumango ang investigador. Ang ina ng batang ito ay si Esther Riego, kapatid sa ama ni Imelda. Ibig sabihin, pamangkin niya kayo. Ang totoo mong ina, Miss Ariana, ay matagal nang patay. Natigilan si Ariana. Unti-unting nabuo sa isip niya ang lahat. Namatay ang tunay na anak ni Imelda. Nakatakdang ikasal si Emilio. Kailangan ni Imelda ng anak upang hindi masira ang kasunduan ng dalawang pamilya. Kaya siya ang ipinanghalili. Hindi pala siya si Ariana Valderrama. Hindi pala siya anak ng mga taong nagpalaki sa kanya. Isa lamang siyang batang ginawang kasangkapan. May isa pang folder ang investigador. May isa pa po. Lihim kaming kumuha ng mga sample tulad ng ipinag-utos ninyo. Dahil may kahinahinala rin sa records. Hindi rin po anak ni Emilio si Sofia Valderrama. Naniga siya. Ano? Tumango ang investigador. Sa madaling salita, walang nabubuhay na biological child si Emilio. May kakaibang gaan siyang naramdaman. Sa wakas, may paliwanag na kung bakit kailanman hindi niya naramdaman na tunay siyang anak ni Imelda. Kinabukasan ay nagtungo siya sa punong tanggapan ng Valderrama Corporation. Halos lahat ng board members ay naroon. Naroon din sina Emilio, Imelda at Sofia. Natataranta na kasi si Emilio dahil nalaman nito na napunta na sa isang tao ang halos kalahati ng shares ng kumpanya. Pero nang malaman nitong siya ang may kontrol, muntik na siyang matawa nang mapanatag ang mukha nito nang makita siya. Kaso, paano yan? Tanong ni Ariana. Hindi mo naman ako anak, hindi ba? Huwag niyo na akong tawaging anak. Hindi niyo ako anak. At wala na kayong karapatang tawagin ako na ganon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Emilio. Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat ang mga ito. Unti-unti niyang inilapag ang mga dokumento. Mabilis yung tiningnan ng mga Valderrama. Nakasulat diyan lahat ng pagpapatunay na hindi ako isang Valderrama. Tumingin siya sa inang kinalakihan niya. Namutla si Imelda. Napaatras naman si Sofia nang mabasa nito ang mga nandoon. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Ikaw? Hindi ka anak ni Dad. Pero ako anak niya ako. Natawa si Ariana. Okay, kung anong gusto mong paniwalaan. Pero bakit hindi mo tanungin ang sarili mong ina? Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Emilio at agad na tumingin kay Imelda. Patay na ang tunay mong anak. Sagot ni Ariana para kay Imelda na hindi na makapagsalita sa sobrang takot. Ako ang ipinalit at si Sofia hindi mo siya anak.
Wala kang anak sa amin. Sa pagkakataong yon ay tuluyang nawala ang kontrol ni Emilio. Galit na galit itong lumingon kay Imelda. Sinungaling ka! Buong buhay kitang pinagkatiwalaan. Niloko mo ko. Hindi mo ko binigyan ng sariling anak. Bigla nitong sinunggaban ang leeg ni Imelda at sinakal. Nagkagulo ang buong conference room. Napasigaw ang mga tao. Agad namang umawat ang mga bodyguard at security personnel. Tahimik lamang na nakatingin si Ariana. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin ng awa. Bagkos ay matinding pagod na lamang. Habang pinagmamasdan niya ang pamilyang yon, naisip niyang doon pala siya lumaki sa gitna ng napakaraming kasinungalingan. Lumapit ang isa sa kanyang bodyguard. Ma, mas mabuting umalis na tayo. Marami na pong media sa labas. Naghihintay na sila. Tahimik siyang tumango. Habang inilalabas siya ng security team, sunod-sunod na ring lumabas ang mga ulat laban kay Emilio. Mga dating empleyadong nagsampa ng reklamo, mga kasong pandaraya, pananakot, at iba pang ebidensyang matagal nang nakatago. Alam ni Ariana na magsisimula pa lamang ang tunay na paglilitis. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na niya gustong manatili roon. Pumunta sila sa taas at sumakay ng helicopter. Papunta sila sa Palawan kasi nandoon na si Noah. Pagbaba niya ng helicopter, agad niyang nakita ang kanyang mapapangasawa. Nakatayo ito sa tabing dagat at nakangiti. Lumapit siya rito at mahigpit na yumakap. Tapos na. Sa wakas, nalabas na ang katotohanan. Naipaghiganti na kita. Mabubulok siya sa bilangguan. Pwede na tayong huminga. Hinawakan ni Noah ang kanyang mukha. At bukas ikakasal na tayo. Napangiti si Ariana. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa rest house. Ngunit bago sila makarating sa pintuan, bigla siyang napatigil. Bigla siyang nahilo. Kasunod nun ay mabilis siyang napadukdok sa gilid ng halamanan at napaduwal. Agad siyang inalalayan ni Noah. Ariana, anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Napatingin si Ariana kay Noah. Palagi ko tong nararamdaman. Nag-check ako kagabi at nalaman ko na buntis ako. Natigilan si Noah. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito. Nagulat siya nang lumuhod ito sa harap niya at marahang hinawakan ng kanyang tiyan. Paalagaan ko kayo. Malambing na sambit ni Noah at hinalikan ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong to, poprotektahan ko kayo. Hindi na ako mawawala. Magiging mabuting asawa at ama ko. Lumuhod na rin si Ariana at yumakap dito. Maraming nawala sa kanila. Maraming bagay na pinagdaanan. Gayunpaman, nandun pa rin sila. Magsisimula ng panibagong buhay at pamilyang nararapat para sa kanila. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makaganti sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang patunayan na kaya pa rin nating bumangon, magmahal at bumuo ng panibagong buhay sa kabila ng lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Dahil sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas at ang pusong hindi sumusuko ang siyang tunay na nagwawagi.